Si Abzu ay isang pangunahing Diyos sa mitolohiyang Mesopotamian na kumakatawan sa sariwa at ilalim na tubig na may kakayahang suportahan ng buhay. Sa epikong Babylonian na Enuma Elish, siya ang asawa ni Tiamat, ang diyosa ng maalat na tubig at kaguluhan, at magkasama nilang binubuo ang mga pangunahing puwersa sa likod ng universo. Si Abzu ay sumasagisag sa kapayapaan at malikhaing potensyal ng sariwang tubig na simbolo ng kasaganaan at katahimikang sumusuporta sa paglago at kaunlaran. Bilang pinagmumulan ng lahat ng sariwang tubig, inihahayag nito ang di kilalang kalaliman at ang malikhaing enerhiya ng mundo na siyang pundasyon ng lahat ng paglikha sa kosmolohiyang Mesopotamian. Naninirahan si Abzu at Tiamat sa isang pangunahing unyon kung saan ang kanilang tubig ay nagkakahalo upang lumikha ng unang mga Diyos, ang mga ninuno ng mga Diyos sa Mesopotamian na mitolohiya. Ngunit ang katahimikang ito ay naputol dahil sa walang tigil na aktibidad ng mga mas batang Diyos na ang kanilang walang humpay na pagkilos at ingay ay labis na nakakabahala kay Abzu. Ang masiglang presensya ng mga bagong Diyos ay nagbanta sa kapayapaang itinatag nila ni Tiamat, kaya't pinag-isipan ni Abzu ang isang matinding solusyon. Lipulin ng mga bagong nilalang upang maibalik ang katahimikan at katatagan sa universo. Ang tunggalian ni Abzu sa mga bagong Diyos ay isa sa mga unang dakilang salungatan sa mitolohiyang Mesopotamian, at ito ang simula ng laban sa pagitan ng lumang henerasyon ng mga pangunahing Diyos at ng mga bagong henerasyong naglalayong hubugin ang universo. Buong determinasyon na kumilos, ibinahagi ni Abzu ang kanyang plano kay Tiamat, ngunit ang ideya ng pagpatay sa kanilang sariling mga supling ay nagdulot ng pagkakahati sa mag-asawa. Nagdadalawang isip si Tiamat, ngunit nanatiling matatag si Abzu na tapusin ang kaguluhang dinala ng nakababatang henerasyon. Bilang tugon, ang mga Diyos na pinamumunuan ng matalinong si Enki ay naramdaman ang panganib at nagplano ng depensa laban dito. Ang Diyos ng karunungan at mahika na si Enki ay nagpasiyang direktang harapin si Abzu gamit ang kanyang mahiwagang kakayahan upang madaig ang pangunahing Diyos bago niya maisagawa ang kanyang plano. Sa isang matapang at estratehikong hakbang, ginamit ni Enki ang isang mahika upang ilagay si Abzu sa isang malalim na antok at ikinulong siya sa kailaliman ng lupa. Natalo at naigapos si Abzu, ngunit ang kanyang kapangyarihan ay hindi ganap na nawala. Ginawa ni Enki ang katawan ni Abzu bilang isang uri ng kosmikong imbakan kung saan ang sariwang tubig ay dumadaloy upang patabain ang lupa at buhayin ang mundo. Ang labanan ay nagtapos sa pamamagitan ng isang pagbabago. Tumigil si Abzu bilang isang aktibo at independenteng Diyos at naging bahagi ng istruktura ng universo habang pinananatili ang kanyang malikhaing papel sa isang bagong siklo ng kaayusan. Ang tunggaliang ito ang unang hakbang sa pagbabago ng kapangyarihan sa pagitan ng mga lumang Diyos at ng mga bagong puwersang nag-oorganisa ng universo. Ang dating mapanganib na si Abzu ay napaamo at naisama sa sistema ng mga nakababatang Diyos, partikular na ni Enki, na nagtatag ng isang bagong herarkiya at estruktura para sa kosmos. Inilalarawan ng mitolohiyang ito ang pangangailangang kontrolin ang mga pangunahing puwersa upang makalikha ng isang maayos na sibilisasyon, at binubuksan nito ang daan para sa iba pang kwento ng pagkakasunod-sunod ng kapangyarihan at muling pag-aayos ng universo na bumubuo sa natitirang bahagi ng mitolohiyang Mesopotamian.